Mga sangkay, meron daw pong gulo na magaganap. Di ko alam kung ngayon, ito o bukas o sa susunod na araw, pero meron pong tayong balita tungkol dyan. Pag-usapan po natin ito. So ngayon nga po mga sangkay, sobrang desperado na po itong mga DDS no na pababain si PBBM kasi talagang gusto nila na si VP Sara ang umupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi na po sila makapaghintay kasi nga po ang mga kurap ay nanganganib. Biruin nyo mga sangkay, hindi na po sila aabutan ng Pasko. So talagang emergency ito sa mga kurap ngayon. Kailangan nilang mapababa si PBBM soon and very soon. So ngayon mga sangkay, merong balita na magkakaroon daw po, may sasabog daw na gulo para po pababain si PBBM sa pwesto. At hindi ko alam kung itutuloy pa nila yan kasi nabisto na eh. Nabisto, ngayon, kumbaga, ready na po ang militar para po sa kanilang plano. Mag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. So, shout out po sa lahat ng mga solid sangkay ngayon. Ito kasi, mayroong isang information na lumabas. Ayon po sa post ni Coach Jared, matapos ang statement, itong statement ito yon. Ito yung statement ni VP Sara. Matapos ang statement ni VP Sara, tumawag ang puting kalapati natin, sabi po niya, at nagbigay ng political chismis. Sabi niya, dumating na daw sa Manila ang, ito na mga sangkay, yung secession groups na kinontrata ng 3 politiko. Bukas nila i-execute ang kanilang plano. So, kinontrata daw po ito. Itong secession groups. Wala silang ibang gagawin bukas. Bukas pala ito mga sangkay, no? Kundi i-execute o maghasik ng lagim dito sa ating bansa. Para ano mga sangkay? Ang plano nila, pababain si PBBM. Ngayon, mga sangkay, alam po natin na ang AFP, yung Armed Forces of the Philippines, naka-alerto. Nakabantay ang mga mata sa paligid, mga sangkay. Ang kinagandahan lang po ngayon kay PBBM, kasi buong puwersa ng militar ay nasa kanya, nasa panig niya mga sangkay. Hindi po nagpapadala sa udyok nito mga DDS na manggulo o labanan si PBBM. Alam nyo, yun lang naman mga sangkay yung isa sa paraan dyan eh. Para mapababa si PBBM, kailangan nila kunin ang kalahati ng militar. Nalalaban, napapalag. Nangyari na po yan mga sangkay, di ba? Naalala nyo, nung panahon po ni Gloria, mayroon po mga nag-kudita noon, sila Trillanes. Pero hindi po ibig sabihin nun na kapag nag-kudita, sure ball na naman nanalo. Madalas natatalo mga sangkay. Depende sa pagkaka-execute. Ngayon, ang tanong ko dito, ang naiisip ko lang mga sangkay, sino kaya ito? Itong secession groups. Malaking grupo ba ito? Kasi kinontrata daw po ito ng 3 politiko. At kung sino ba itong 3 politiko na kumontrata? Ito nagbaba na din ng utos ang leadership ng isang grupo ng rallyista na mandatory attendance ang mga kalalakihan bukas. Oy, ito na ulitin ko, nagbaba na ng utos daw ang leadership ng isang grupo ng mga rallyista na mandatory attendance ang mga kalalakihan bukas. Ano yun? Lulusubin na nila yung Malacanang? Anong plano nila, mga sangkay? Alam nyo, kapag ginawa nila yan, since ang military ay nasa side ni PBBM, pag nagbaba ng martial law, tapos ang laban. Kahit si VP Sara pwedeng maaresto. At humantong pa, mga sangkay, sa ilang mga taon ng panunungkulan ni PBBM. Ganun ang mangyayari dyan. Panahon po ni Ferdinand D. Marcos.
Same din po ito. Ang pinagkaiba lamang po, wala pong social media noon, kaya madali pong mabola yung tao. 'Di ba noon, si Ninoy Aquino po yun, yung malasara na panaybanat kay Ferdinand E. Marcos. Nung nalaman, ganito din yun eh. Nung nalaman na nagbuo pala ng grupo mga sangkay na alam nyo na yon, yung kamakaliwa, ayun, nagdeklara po ng martial law si Ferdinand E. Marcos. So eto mga sangkay, baka humantong din to sa ganon. Kami, wala kaming problema kasi kami, mga law-abiding citizen naman kami. Sumusunod kami sa batas. Wala kaming problema dyan. Okay lang kung mangyari yan. Ang tanong, yung mga DDS, kakayanin ba? Kasi sila po yung maano dito. Sila po yung maiipit. Sila po yung tatahimik ang buong bansa niyan, mga sangkay, sigurado. Kasi ang mangyayari dyan, punong-puno na po ng militar yung buong paligid ng Pilipinas. Pero yung mga DDS, ipit na ipit dyan. Sila po talaga yung tatamaan dyan. Kasi mga ano sila di ba? Nung pumapalag sila sa gobyerno Sabi dito, voluntary daw sa mga kababaihan. At bawal ang bata, sabi dito. Dahil daw ito sa pakikihalo ng secession groups sa rally. Kailangan pa din daw ng tao para dagdag numero at maging human shields. Kaya priority ang mga lalaki lang. Okay, bukas o kahit ngayon, wag na kayong dadalo sa kahit na anong rally. Delikado mga sangkay, paano kung biglang may sumabog doon? Kasi nga po may manggugulo, di ba? May grupo daw na papasok. Secession groups. Big sabihin, all out yan mga sangkay. Pwedeng bakbakan, pwedeng magpasabog para isisi kay PBBM. Ganun lamang po yun mga sangkay. So much better. Wag kayong dadalo. Mahal nyo pa naman siguro yung mga buhay ninyo, no? Mas maganda, manatili sa bahay. Delikado to. Kasi ginawa na po yan dati kay Ferdinand E. Marcos. May ipapatumba, tapos ang isisisi sa administrasyon. Same. Kita nyo yung atake nila ngayon? Pinapalabas nila na yung family daw po ng ano ba yun? Ng mga tauhan ni Zaldico, tinutugis na. Iniipit, pinipersecute ng administrasyon. So, doon pa lang mga sangkay, alam nyo na po yung drama. At sa totoo lang, pwede nga nilang ipatumba si Zaldico para magmukhang bayani. Tapos, isisi kay PBBM. Kaya ngayon, uulitin ko, sabi dito, nagbaba na din ng utos ang leadership ng isang grupo ng rallyista na mandatory attendance ang mga kalalakihan bukas. Voluntary daw sa mga kababaihan at bawal ang bata. Dahil daw ito sa pakikihalo ng secession groups sa rally. Kailangan pa rin daw ng tao para dagdag numero at maging human shields. Kaya priority, mga lalaki lang. Tingnan natin kung itutuloy nila ang plano nila dahil ngayon na-identified na silang lahat. Alam nyo guys, wala po akong ibang naiisip mga sangkay na mangyayari at that moment. Kawawa ang mga inosente. Kawawa yung mga kababayan po natin dyan. Kaya kayo, mag-isip-isip na kayo. Aba, delikado yan. What if ituloy yan bukas? Or any moment, ituloy yan. Tapos andun kayo. Natsambahan andun kayo sa part na yon. Isipin nyo, gagawin nila yan para pusiraan lang si PBBM. Ganyan po sila kadesperado. Kaya mga kababayan, please, ikalat po ninyo ang ating video na ito. Kailangan makarating ito sa bawat kasuluk-sulukan ng mga Pilipino. Nasa ibang bansa man, nasa Pilipinas man, kailangan po nilang malaman ito. Delikado to mga sangkay. So ngayon, naka-alerto ang Armed Forces of the Philippines. Yung mga intel nila, nakakalat na po yan mga sangkay. So, mahalaga pa rin na mag-ingat po tayo. Delikado itong gagawin nila mga sangkay kasi iniisip ko dyan, paano pag nagpasabog? Diba? Tapos may mga Diyos, may marimar. Sabi pa nga sa waray, ira-ira man la.
Huwag naman po sana mangyari. So, tingnan natin ang itutuloy nila. At least, kinanta po natin mga sangkay. Na-vlog na po natin ito nakaraan. Ganito din po yung mga sangkay. Pero hindi ko alam ganito pala to kaseryoso. Alright? So, i-share nyo po ito. Ikalat nyo po itong ating video para malaman po ng sambayan ng Pilipino. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.